Hi, kumusta kayo? Bali ngayon, isa-set up naman natin yung mga settings kagaya ng parameter, category, table, UM at waiter. So, itong parameter, dito natin ilalagay yung mga details ng business natin kasi kailangan natin yan para pag nag-click tayo ng resibo, yan yung a-appear o lalabas na sa resibo. So, maglagay tayo ng pangalan, halimbawa ay Sisling. Yung register din, ang lang natin. Yung business name, Sisling. Business address, let's say Quezon City. So, yung footer natin, pwede lagay natin dito is thank you. Thank you. Come again. Pag nagawa na natin yan, ang gagawin lang natin ay save and close natin. So, anytime naman, pwede natin siyang i-edit kung gusto nyo. Yan, ganyan. So, save mo lang siya. Sa pag-create naman ng product category, kung ayaw mong mga hassle sa pag-create ng product mo, sa product maintenance, pwede ka na dito mag-create ng mga category mo. Lalo na kung may mga listahan ka na. Ganun din yung procedure niya, mag-click ka ng new, hindi mo, halimbawa category 3, then save new mo, category 4, save and close mo lang. So, nandyan na yung mga category. Sa table naman, total dahil restaurant to, kailangan meron kang table number. Mag-create ng table number 1. Kaya naman ay letter ang ilagay mo. Table A. So, nasa inyo po yun kung ano po yung gagamitin yung table. Table 2. Kaya naman ay pangalan ng tao. Justin. Save and close mo. So, kung gusto mo naman siyang i-delete, pwede na. As long as hindi pa siya nagagamit sa anong mga transaction. Pwede mo rin siyang i-edit. Gaya nito. Yan, table 1. So, yan ang magiging itsura niya. Pwede mo rin siyang is-active. Save mo lang siya. Sa pag-create naman ng UOM, kung ayaw mo din maabala sa pag-create mo ng product maintenance sa ating demo sa product, makita mo na pwede kang mag-create ng UOM on the spot. Dito, pwede sa settings. Pwede natin lagay box. Pwede natin lagay KG. Ganun din, pwede mo rin siyang i-delete kung hindi pa siya nagagamit. Kasi kapag nagamit mo na siya, example, this one, yung pieces, ginamit na natin siya, try mong i-delete siya, may lalabas diyang error. Kasi, ginamit na siya sa anumang transaction o sa inventory. So, make sure na aware tayo dyan. So, pag kinilik mo siya, babalik lang siya sa dati. So, yung box, pwede mo rin siyang i-edit. Pwede mo gawing button. Ganun lang po. Double click lang. Para makita mo naman yung mga history niyan, click mo lang siya. Yung waiter naman, dahil nga restaurant tayo, kailangan may mga existing kang waiter, lalo na yung mga maraming waiter. Halimbawa, lagay natin Shane Gilbert.
Ano pa? Albert. Dali lang siyang gamitin mga guys. Kung gusto mo siyang i-delete, ganun din. Basta hindi pa siya nagagamit. Kung gusto mo siyang gawin hindi active, so ganun din. Pwede mo rin siyang i-edit anytime. Basta i-save mo lang siya. So, for now, yan lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa amin. Yan po ang aming company at ito ang website namin. Salamat po sa inyo.